Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Oy, May 12 ngayong araw ka-coffee. May 12, halalan po, makasaysayan po itong araw na to. Bumoto po tayo at iboto natin yung nararapat. Maglilingkod para sa bayan, hindi yung maglilingkod para sa mga Duterte. Hindi yung maglilingkod para kay Tatay Digong nila na nakakulong ngayon dyan sa ICC tulad ni Bato de la Rosa. Aba, bumabanat si Bato sa Malacanang ha. Binanatan niya yung Malacanang. Napahiya siya. Yung mga sinasabi niya, sali-saliwa eh. Yung mga sinasabi niya, patama din sa kanya na ginawa niya na noon pa. Natatandaan niyo yung statement niya na sinasabi niya ang loyalty niya na kay Digong? Tapos sasabihin niya ngayon, bumoto tayo, hindi para sa isang tao. Hindi tayo makokontrol ng Malacanang. Yan ang kanyang panawagan. Pero sir, di ba sabi mo, ang loyalty mo na kay Digong? Ano yun? Kala ko ba wag tayong boboto ng tao na ang loyalty sa isang tao, sa isang pamilya o isang organisasyon? Inconsistencies. Napapaya si Bato dito. Tapos boboto niyo pa. O sige, pag-usapan natin yan para may resibo tayo. Wala siyang kawala dyan eh. Verbatim statement ito eh. O nasa politico.com. O, Duterte for the win. Wow, sana all. Bato de la Rosa backs independent Senate versus palace control. Anong gusto niyang palabasin? Si Chis Escudero ay kontrolado ng Malacanang, yan ang gusto niyang palabasin. Ang Senado, na supposed to be, at dapat naman talaga, nakalagay sa ating konstitusyon yan, na independent, pero parang pinapalabas siya dyan, controlled ng Malacanang, controlled ni PBBM, yan ang gusto niyang palabasin. Bumoto daw tayo ng hindi makontrol ng kung sino man o ng palasyo itong Senado. Ibig sabihin niya, kapag lumusot ang Duterte dyan sa Senado, hindi makokontrol ng Malacanang. Kailan ba kayo kinontrol? Hindi ka nga makontrol dyan, di ba? Naghiri ka nga dyan eh. Pinagsasalita mo si Jonathan Morales dyan kung ano nung pinagsasabi mo eh. Ni Jonathan Morales eh. Tapos sasabihin mo, boto itong Duterte para may hindi makontrol? Anong ibig sabihin mo? Nakontrol kayo ni PBBM? Diyan sa Senado, until now, controlled kayo? Aba, inconsistencies. Senator Ronald de la Rosa has urged voters, yung mga boboto ngayon ha, has urged voters to back the so-called Duterte. Hindi na kayo Duterte, Duterte 12 na kayo. 'Di ba? 12 na kayo eh. Inampun niyo na si Amy Marcos at saka si Camille Villar eh. O hindi na Duterte. He urged the voters to back the so-called Duterte senatorial slate in the May 12 midterm poll, saying it is only the way to ensure an independent Senate under the Marcos Jr. administration. Grabe naman to. Iba naman magparatang si Bato. Ibig sabihin pala, kung hindi mananalo itong 12, hahawakan sa liig ni PBBM itong Senado. So, controlled ngayon. Controlled ngayon, ka-coffee, ng Malacanang ang Senado, ha? At kinakailangan manalo itong Duterte para hindi na makontrol ni PBBM ang Senado. Bakit ka magpapakontrol? Si Amy Marcos, controlled ng Malacanang? Inagtataksil nga. Si Robin Padilla, control ng Malacanang. Si Bongo, control ng Malacanang. Insulto yan sa mga nakaupo dyan sa Senado. Kasama ka. Kasama yung sarili mo. At yung leadership ng Senado kay Chis Escudero. Insulto yan. Ibig sabihin pala, controlled kayo ng Malacanang ngayon. At hindi lang makukontrol once na manalo itong Duterte. Na imposibleng mangyari. Lumusot yan, ikaw lang at saka si Bongo. The rest, bagsak yan. Speaking at PDP Laban's meeting di Avance, sinasabi po dito ni De La Rosa, the 10 candidates aligned with former President Rodrigo Duterte would serve as a bulwark against abuse and overreach by other branches of government. Wow! Kayo pa ang lalaban sa pang-aabuso. Kayo pa? Bato? Kayo yung lalaban sa pang-aabuso? Seriously? Ilan ang tinukhang ninyo? Hindi ba pang-aabuso yan? Ilan ang hindi nyo binigyan ng due process? Hindi ba pang-aabuso yan? Minor de edad, senior citizen, mahihirap, tinukhang ninyo. Hindi ba pang-aabuso yan? Itong mga kandidato daw to ay aligned with former President Rodrigo Duterte. Yoy, kayong 10, mangtutukhang din kayo kasi ganyan ang gawain ni Digong. Aligned pala kayo eh. O yung ginawa ni Digong, gagawin nyo rin. O diretso ICC kayo niyan. Sabi niya, if you want a Senate, wow if you want a Senate
that is not beholden to anyone, not to Malacanang, not to Congress, not to any political interest, but one that truly upholds checks and balances, then vote for the Duterte. Sir, parte ka ng Duterte. Ikaw mismo, sa'yo mismo nang galing yan na ang loyalty mo ay kay Digong. Wait lang. Hindi ko na ready yung article na yan eh. Para may ebidensya tayo. Pero hindi ko makakalimutan yan. Sinabi niya ang loyalty niya na kay Duterte. Tapos ito yung statement na ngayon. Grabe. Sobrang inconsistent na yan. Hindi ko lang mahanap yung article eh. Ito. Headline: Senator Bato de la Rosa reaffirmed his loyalty to former President Rodrigo Duterte. Kaya kahit mali na yung gagawin ni Digong, nandiyan ang loyalty ko. Tapos yan ang sasabihin niya, mabait pa nga ang Malacanang eh. Ang sinabi ng Malacanang dito, 2020, Palace sees nothing wrong with de la Rosa's loyalty to Duterte. Remember, nung siya ihepe ng Philippine National Police, di ba naging controversial yan? Di ba? Controversial yan. Sabi niya, my loyalty to ex-President Duterte is forever and ever. I will sink or swim with Duterte. Kaya kahit mali na, ipagtatanggol. Kasi andun yung loyalty mo eh. Di ba? Kaya kayo mananalo kasi kailangan yung protektahan si Sara Duterte. Kaya kayo mananalo dahil gusto nyong maiuwi yan si Digong at wag managot sa kanyang krimen. Tapos sasabihin niya ngayon ha, sa kanya pa talaga manggaling to. Sana itong script na to, pinabasa mo sa ibang tao. Kay Vic Rodriguez mo sana ito pinabasa. O pinabasa mo kay Jimmy Bondoc, hindi ikaw yung magbabasa. Ang ganda ng pagkakasulat eh. Kala mo totoo eh. If you want a Senate that is not beholden to anyone, not to Malacanang, not to Congress, not to any political interest, but one that truly upholds checks and balances, then vote for Duterte. Talaga ba? Parang hindi naman. Magsusulong ng check and balances? Eh, investigasyon nyo lang dyan eh. May desisyon na agad kayo eh. Investigasyon ninyo dyan kay Morales. Masama na agad si PBBM. Adik na agad si PBBM. Asaan ang pagiging balanse dun? Inconsistencies. Parang hindi kanyo yung sinasabi ninyo. De la Rosa warned against electing lawmakers who prioritize personal enrichment over public service. Wow! Grabe ha! Dapat kay Philip Salvador yung pinabasa to, mas dramatic pa. Fang-famas ang linyahan eh. Ganda ng pagkakasulat eh. Hindi nga lang totoo. Electing lawmakers who prioritize personal enrichment over public service. Ibig sabihin pala, iyan ang isusulong ng Duterte. Yung mga iboboto nila sa Duterte, ang priority public service, hindi personal enrichment. Talaga ba? Talaga ba? Isa-isahin nga natin ang mga kandidato dyan ng PDP laban. Talaga ba? Hindi personal enrichment? Talaga ba? Oy, Salpaces! If our senators only think of their own wallets, wow, talaga ha, di mo pinapatamaan yung mga kasamahan mo dyan ha. Walaan nyo. Sino yan? Kasamahan niya mismo dyan sa partido. Nagpayaman, naging bilyonaryo sa mga kontrata. Oy, sino yan? Pinapatamaan ka rin ba to? Oh, kapartido mo pa naman oh. If our senators only think of their own wallets, then goodbye, Philippines. Yun na nga, he said. But if you don't want to say goodbye to our country, then the solution is right here, Duterte. Wow! Galing naman talaga ng linyahan dito. Oo. Talaga ba? Kayo ang solusyon para hindi mag-goodbye, Philippines. The senator also cautioned voters not to be swayed by ayuda from local politicos. Yan na naman kayo sa ayuda. Minasama ninyo yung ayuda. Kahit napakaganda ng hagaran ng ayuda, minasama ninyo. On Monday, when you head to your precinct, don't vote for someone just because your congressman or mayor gave you ayuda. That's your money. Think of the future of our country, he said. Hindi ko panipaniwala Bato eh. Maganda yung mensahe eh, pero hindi bagay kay Bato eh. Dahil alam mong hindi totoo eh. De la Rosa emphasized the need for a Senate that will confront the country's most pressing issues, corruption, criminality,
and illegal drugs while also defending Vice President Sara Duterte in her looming impeachment trial. Oh, huli! Huli ka, Balbon! Ang sinasabi mo, ha? Sige, balikan natin yung linyahan mo, ha? If you want a Senate that is not beholden to anyone, ayaw nyo magpakontrol, ayaw nyo magpahawak, not to Malacanang, not to Congress, not to any political interest. Tapos, ayaw mo ng political interest, tapos sasabihin mo, kailangan protektahan si Sara Duterte. Hindi ba political interest na yan? Ang pagprotekta kay Sara Duterte, ngayon pa lang ha, hindi pa ongoing yung trial, may decision na kayo na we have to protect Sara Duterte. Personal interest mo yan. Hindi niya ba nagigets yan? Tapos sasabihin, no, not for political interest yung pagtakbo dyan sa Senado. Pero, kailangan daw protektahan si Sara Duterte sa kanyang looming impeachment trial. Sir naman eh. Oy, mga PDP nabubudol pa rin kayo? Nabubola pa rin kayo? Saan ngayon yung sinasabi na not for political interest, not for personal interest? Para kay Sara, hindi ba personal interest yan? Hindi ba political interest yan ng pamilya Duterte? Hindi ang partido ninyo? Huli! Mabubola nyo yung mabubola ninyo. Pero pag i-analyze natin yung statement ninyo, ang daming inconsistencies at hindi lulusot sa atin yan. The Duterte slate has also called for the return of former President Duterte, who was recently turned over to The Hague to face charges of crimes against humanity over his tukhang. Wow. Galingan nyo yung abogado ninyo. Galingan ninyo yung defense ninyo dyan sa International Criminal Court para mapauwi si Digong. Di ba? Anong ginagawa ng mga judges dyan sa ICC? Yung mga petition ninyo, mga request ninyo, ibinabasura. Ibig sabihin, walang merit, walang batayan. I-bring Tatay Duterte home. Tatay nyo, iuwi nyo dito sa Pilipinas. Si Digong nga, okay lang sa kanya dyan eh. Sabi niya, huwag kayo mag-alala eh. Kayo naman, masyado kayo nag-aalala. Yung nakakulong dun eh. Okay siya, kayo, alalang-alala kayo. Naninisi pa kayo. Sinisisi nyo pa si PBBM kung bakit na-arresto si Digong. Sisihin nyo yung may isog rally. Sisihin nyo si Sara Duterte. Sisihin nyo mga sarili nyo, mga PDP. Sino bang nagsimula? Sino bang bumira sa presidente? Iyan tuloy, napabilis. Hindi sana mapapabilis ang pag-aresto ng ICC dyan eh. Napabilis. Kayo nagharap ng gulo eh. Yan na, pinatulang kayo ng presidente. Nakakulong tuloy ang Tatay Digong ngayon. Bring Duterte home ang linyahan nyo ngayon. Diba? Sige. Kakatawa itong mga to. Yung mga hindi pa bumoboto, yan, bangon na po kayo. Punta na po kayo ng presinto, saglit lang naman yan, sana walang pila, no? Sana hindi mahaba yung pila dyan sa inyong mga presinto, no? Bangon na po, bumoto na po tayo, huwag kakalimutan ka-coffee, ha? Huwag iboto yung Duterte na yan, huwag iboto si Amy Marcos, huwag iboto si Camille Villar. Dito tayo sa alyansa, mas matitino, mas tutulong sa gobyerno, susuportahan yung ating presidente Duterte, naku, ekis yan, sigurado yan, may kakahinat na si PBBM dyan sa Duterte, nandiyan po ang alyansa. Kulang ang alyansa dahil 10 na lang sila. Ipasok na po natin si Kiko Pangilinan. Si Mark Gamboa, number 27. Mark Gamboa, vlogger po ng bayan. Kiko Pangilinan, number 51. And of course, wag natin kakalimutan ng number 1 Senator, Benhar Abalos, number 1. Benhar Abalos, ang ating party list. OFW party list, number 83. Siguradong tutulong sa gobyerno. May mga napatunayan na. Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Pasuyin na lang ka-coffee. Please, like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. At ayan na, bangon na po tayo at bumoto na po tayo. Exercise po natin yung ating karapatang bumoto, pumili ng mga leader na maglilingkod sa bayan. Maraming salamat po. Kita-kits tayo sa aking susunod na videos. Mamaya, bilangan, exciting ito. Mag-antay tayo, bilangan. Of course, may mga content tayo dyan sa bilangan, bandang gabi yan. Pag may mga narinig na kayong fireworks, ayan na. May mga nanalo na. Sige. Maraming salamat sa mga sumama. See you in the next video. Bye-bye.